Dahil sa sunod-sunod na oil price hike, ihihirit na raw ng mga jeepney driver sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ibalik na sa 8 pesos at 50 centavos ang minimum na pamasahe. Samantala, may pakonsuelo naman sa mga mamimili. May inaasahan kasing bawas presyo sa tinapay bago magpasukan. May report si Julius Segovia. Meron ng 32 pesos na eh. Wala nang atrasa ng petisyon ng grupong akto para maibalik sa 8.50 ang minimum na pasahe sa jeep. Bukas ng umaga nila ihahain sa LTFRB ang ihilinging pisong provisional fare increase. Kami naman po ang hihiling sa inyo na ibalik na po natin sa original na pamasahe na 8.50 bilang provisional. Sabi pa ng grupong akto, hihilingin nila maging 10 piso ang pasahe sa jeep, oras na maging 35 pesos ang litro ng diesel. Na ngayon nasa mahigit 30 pesos na. Kaya naman ang mga pasahero ngayon pa lang nangangamba na dahil baka raw sumabay sa pasukan ang taas pasahe. Medyo mabigat yun kasi yung malaking tulong din yung pagbawas ng pamasahe. Yung piso, sayang din yun. Mas okay po na yung presyo po, hindi na po tumaas. Para po yung masisave ko, ano ko na lang po, para sa akin po, para mas mabili ko pa po sa projects, sa school expenses po. Kung hindi pagbibigyan, welgang bayan ang ikakasa ng grupong akto kasama na iba pang grupo sa pagsisimula ng klase sa Hunyo. Sabi ng LTFRB, pag-aaralan muna nila ang petisyon ng grupo. Bukod sa nakaambang dagdag pasahe, bad news din ang manipis na reserbang kuryente sa Luzon kaninang hapon. Hindi pa rin kasi 100% gumagana ang Malampaya Natural Gas Facility. Restricted pa rin ito. Ibig sabihin, bawas ang nalilikhang kuryente ng Ilihan Power Plant na umaasa rito. Ang dalawang planta pa na San Lorenzo at Santa Rita, mas mahal na panggatong pa rin ang gamit sa paglikha ng kuryente. Ang resulta nito pag nagkataon, mas mahal na singil sa kuryente sa susunod na buwan. Pero may pakonsuelo naman sa mga consumer. Bawas presyo sa tinapay bago magbalik eskwela sa Hunyo. Sa kwenta ng isang grupo ng mga panadero, hindi bababa sa 50 sentimos ang tapyas presyo sa kada loaf ng Pinoy Tasty at pakete ng 10 pirasong Pinoy Pandesal. Mas murang European flour kasi ang gamit ng mga panadero, gaya ng panaderyang ito sa Maynila, na ilang araw nang sinusubukan sa paggawa ng tinapay ang mas murang Turkish flour. Naging consistent naman at maganda ang naging resulta nitong ating bagong harina na maaaring maging 100 upang magkaroon sa pagbaba sa presyo ng ating mga tinapay. Pero sabi ng DTI, tinetest pa rin ng maraming panadero ang kalidad ng naturang Turkish flour. Sa susunod na linggo pa raw formal na mag-aanunsyo ng bawas presyo ang mga panadero. Julius Segovia, GMA News.